ng taong bayan, no? Pag ipinakita nila, no, yung kanilang kayamanan, no, yung kanilang salin. Pag diyan nalaman natin kung sino talaga, no, ang unang-unang mga nagbigay, no, nagbuluntary magbigay agad, yan yung taong hindi nangurap. Mangangamba sila ngayon, mga kababayan. At diyan natin malalaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Kasi ang presidente, mga kababayan, ha, nanggaling sa kanya mismo, no, na willing siya, mga kababayan, to publicize yung kanyang salin. Di po ba? So napakaganda, presidente pa mismo. Biruin mo, mga kababayan, PBBM, isang presidente, no, na kanilang binabatikos, bangag adik, no, kurakot daw, pero siya pa yung willing, no, at gusto niya talaga i-publicize itong kanyang salin, di ba? Oh, kaya gagayahin ito ng sambayan ng Pilipino, no, na talagang itong ganitong presidente, paniniwalaan ito ng Pilipino na hindi ito kurakot, no? Si BBM ay talagang matapang na ibinulgar niya ito dahil hindi siya sangkot diyan sa maanumalya na yan, no? Puro pangbabatikos at kapik newsan lang yung pinapalaganap ng kabila. Kaya ito, dito natin malalaman, mga kababayan, kay Sir Cristal, kung sino-sino nga ba, no, yung nag-ano dito ng salin, no, nung mga time ng 2018 yata yon. Oh, eto, pakinggan natin. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung nangyari dito at bakit ba nawalan tayo ng access sa salin sa mga salin ng ating mga officials? Okay, so i-share ko sa inyo. Ito, excuse me. Pakinggan natin. Ko mag-dinner, sorry guys. Kanino I-share ko sa inyo itong article na to about kung bakit this isn't just any chat. Mga kababayan, nakita nyo ba yung pinakita ni Sir Cristal? Ayan, makikita natin yan kung kanino nanggaling yan. Oh, panahon nino yan. Kung kanino panahon yan. I can tag a task. Diyan natin makikita kung kanino panahon yan, mga kababayan. Wait lang ha, may ads lang ha. Ito po yung yan. Oh, yan na. Duterte's wealth remains secret until the end of his term. Ito po ay article na sinulat ng PCIJ, the Philippine Center for Investigative Journalism. Ayan si Martires, yan po si Duterte. Ngayon, ang nangyari dito, itong PCIJ, lagi silang nagre-request taon-taon ng salin ng mga nakaupong presidente. Ang problema, all of the presidents, they were able to get the salin except for one. You know who? Kay Duterte. Dahil yung ombudsman, ni-reject yung request ng PCIJ. Tapos despite the memorandum, yan, this reporter reached out to the Office of Ombudsman via telephone to request a copy of Duterte's salin. However, the office immediately cited the 2020 memorandum and advised his reporter to get the document from the declarant. Of course, kung hiningi naman niya sa declarant, hindi naman ibibigay. Ayaw nga ni Duterte ibigay Kaya nga ginawa to ni Martires So, no request shall be accommodated without his authorization, the staff of the Office of the Ombudsman said. So, this is 2020. Pero before 2020, even before the 2020 memorandum, the Office of the Ombudsman refused public access to salins. The last of Duterte's publicly available salin was in 2018. It covered wealth declarations for the previous year, 2017, his second year as president. Now, alalahanin natin na merong Republic Act RA 6713, also known as the Salin Law, that provides for public access to salins. But the Supreme Court, which is dominated by Duterte appointees, upheld the Ombudsman's memorandum in July 2021 decision. The power to regulate the access by the public is to these documents stems from the inherent power of the custodian to control its very office to the end that damage to or loss of the records may be avoided, the High Court said. So, ang sinasabi ng High Court dito na kaya hindi daw pwede or kailangan i-regulate yung pagbigay ng salin
para hindi daw